Hello! Kararating ko lang. Galing ako sa Chipotle. Bili akong lunch ko na para hindi na magluluto. Gutom na ako. Oh, yan ang pagkain ko. May extra akong guacamole. Ito ang tawag nila dito, chicken protein bowl. Merong cheese, may kanin sa ilalim, guacamole, black beans, tomatoes, gulay. Wow! Yummy! Gutom na ako. Grabe. Yeah, dito na ako. Kakain na ako. Nagugutom na talaga ako. Yan, sa Chipotle. Chipotle! Tapos meron akong extra na avocado. Saka yung aking soda. Gutom na ako talaga. Syempre, nag-part-time ako. Yung baong ko, nakain ko naman. Kaya lang, iba yung feeling mo pag nasa trabaho ka. Pagkain, kahit sarili mong pagkain ang dala mo. Syempre, hindi kain na kalmado. Nagmamadali kasi may binabantayan ka. Sarap. Kompleto na to. Kaya, masustansya to sigurado. Anyway, nagsishare lang ako. Pag mainit ang ulo mo, huwag ka makipag-usap muna masyado, makipag-usap masyado sa iba. Iwasan mo muna magsalita. At saka, huwag kang gagawa ng mga desisyon pag mainit ang ulo mo. Huwag kang padalos-dalos. Ganyan nangyayari. Parang, sige na nga, para matapos na. Ganon. Huwag ganyan. Maging ingat tayo sa mga desisyon. Pag mainit ang ulo mo, so, huwag kang papasok sa trabaho o sa eskwela na mainit ang ulo mo. Kasi maapektuhan lahat. Ang sarap. Masarap yung corn. May corn sila. Masarap, matamis-tamis. Ito lang. Huwag kang kain pag mainit ang ulo mo. Baka mahirinan ka. Matsutsok ka pa. Anyway, gano'n naman talaga eh. Merong negative effect. Yung mainit ang ulo mo, tapos may kausap ka, meron ka lang marinig na hindi mo gusto. Yung gano'n, mali. Hindi dapat gano'n. Kalma. Nakaka-nervous yung biglang sigawan. Ako, tahimik na ang buhay ko. Dati, dinaanan ko na yan. Alam mo ba, nagpapataas ng blood pressure yan. Nagpapa-stress talaga yan. Kaya, dati, dami kong kalyo sa paa. Dahil sa stress. Totoo yan. Ngayon, wala na akong kalyo. Patay na kukula. Totoo yan. Sabi ng doktor ko rin yan. Kaya, tinitirik yung pa ako. Dahil ang daming kong kalyo. Ang sabi niya, alam mo, sa study ng mga podiatrist, pag marami kang kalyo sa paa, under stress ka daw. Niwala ko dun. Bakit kam? Kasi, mula nang kumalma na ako, you know, nalapit na ako sa Diyos, yung balik loob na ako sa Diyos, kalmado na lahat. Pati yung pa ako kalma. wala na akong kalyo, sa totoo lang. Nagugulat nga ako kasi pag hinihimas ko yung pa ako, syempre, lalagyan mo ng lotion, yung ganun. Gupitin mo yung kuko. Malambot na, hindi na katulad nung dati, nang kapal ka. Saka hirap ako maglakad dahil sa kalyo. Yun. Kaya pagka sobrang init ng ulo mo, huwag kang magagawa ng mga kung ano-ano. Tumago ka muna, magtago ka muna sa kwarto mo, o sa kotse mo, manahimik ka, makinig ka sa tugtog, o di kaya magdasal ka. Magdasal ka na lang.
Saka wag ka talagang lalabas hanggat hindi kalmado ang utak mo. Kasi mahirap yung pagsalita ka na, bitawan mo na, mahirap yung bawiin. Saka pag gumawa ka ng desisyon, mali yung desisyon na yon, wala. Sisira lang talaga lahat. I mean, honestly, kagagawan mo rin yun. Yung magiging consequences dahil sa init ng ulo. Naku, mahirap talaga yung mainit ang ulo, nakaka-nervyos. Kaya ako, kumakalma ako eh. Sa totoo lang, grabe. Kaya nagdadasal ako palagi. Kasi, binibigyan ako ng Panginoon ng peace, you know. Talagang mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon na hindi ka makakaramdam na ng galit o ng init ng ulo. Yung mga ganon, yung hindi ka na naapektuhan, kung mayroong mga tao kang nakita na nag-aalburuto, yung mga ganon. Yung sigaw ng sigaw, nako, nakalma ko na yung utak ko. Totoo lang. Mahirap kasi, mahirap talaga. Sa totoo lang, tataas ang blood pressure mo. Pagka ganon. Ayokong tumaas ang blood pressure ko. Naku ha, delikado yun. Buti kung tumaas lang ang blood pressure mo, paano kung ataklihin ka pa sa puso? Totoo yun. Anyway, mga apo, mga anak. Basta magdasal kayo palagi. Kasi talagang malaking bagay ang pagdadasal. Kausapin yung Diyos, hindi naman kailangan pumikit. Kahit maupo ka lang, ganito, kumakain ka, Lord, gano'n. Kahit ako, pag nagdadrive ako, kausap ko lang ang Diyos eh. Kahit na may tugtog ako sa background, yung mga Christian songs, kausap ko ang Diyos. Kasi mas na parang nararamdaman ko yung kapayapaan, yung ganun. Hindi ka alburuto. What am I doing? I'm doing my vlog. So anyway, mga apo, mga anak, lalo na mga bata pa kayo, mga bata pa, kalma, matuto kayong kumalma. Malayo pa mararating nyo mga kabataan kayo. Yung mga matatanda naman, atakihin ka sa puso kung palagi kang aburido. Tsaka ang pangit ng matanda na maingay, masungit, yung maaburido. Pangit yung ganung matanda. Parang wala kang ikinatanda. Yung ganun. Ang dami mong dinaanan sa buhay, nung kabataan mo, nalagpasan mo, dapat mapayapa ka na, di ba? Hindi ka, kasi unang-una, wala kang relasyon sa Diyos. Kaya ganun. Kaya, talaga number 1, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Hingi tayo ng tawad. Magpasalamat tayo na hindi niya tayo pinababayaan at tanggapin natin siya bilang tagapagligtas natin. Siya lang ang pag-asa natin. Sa totoo lang, focus lang tayo sa Kanya. Kaya magdasal tayo palagi. Huwag tayong titigil magdasal, powerful ang dasal. And be kind to one another, be a blessing to one another. Share your blessings kung kaya nyo. Hindi kailangan milyones, hindi kailangan libo-libo. Kahit yung mga nice words, nice deeds, nice thoughts, is a blessing. Hindi lang para sa kanila, para sa atin din. Okay? God bless us all. Bye now, and thank you very much.